Silang at God's purpose for men. Kaya nga po, sabi niya po rito ay sa God's purpose for men, what is the purpose of men according to the Bible? Ang sabi po ni Nick Warren, ang sabi niya, tragedy in life is life without a purpose. Pag wala po tayong purpose sa buhay natin, ano ang ating mangyayari sa buhay natin? You are nothing. Kasi ang nagbibigay po ng purpose at nagpo-fulfill ng purpose ay kasama po ang ating Panginoon. Kaya nga po sabi niya sa kanyang salita sa Genesis, buksan po natin ang ating Bible sa Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Ang sabi po niya sa kanyang salita, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Bakit sinabi po ng Diyos na lalangin natin? Ibig sabihin po siya, meron po siyang kasamang lalangin natin ang tao. Walang ibang kasama niya po yun kundi ang Panginoon Yesus. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala. Ibig sabihin po, lalangin natin na kalarawan natin at siya ang mamamahala. Maganda po ito sa translate po ito sa ang tawag dito sa English. Basahin ko po sa English, mas maganda po sa English. Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Ibig po sabihin ng dominion, let them have dominion, to domain. To domain is to saturate. Binigyan po tayo ng Diyos na kawangis niya is to domain the earth. Kailangan po natin ma-saturate po natin ito because ang earth ay nireplenish po ito ng ating Panginoon. Na nireplenish niya ang earth. Kasi ang kaharian ng Diyos ay sa heaven. Yun ang kanyang kaharian. Yung kaharian niya, yung heaven. Kumbaga siya yung hari at nag-replenish po siya sa earth. Nang dapat doon, ang gagawin dapat ng tao ay yung earth na yon, doon po tayo, na yung kingdom niya, yung lahat ng rule, overrule, sabi niya, tayo yung rulership niya, siya ang magru-rule dito sa earth. Pero dahil bakit, ano ang nangyari sa earth? Dahil merong pumasok. Pero bago ko po yan lahat, ibabahagi sa inyo, dito muna po tayo, doon sa purpose. Kasi ang purpose ng Diyos ay, yung purpose niya is to glorify Him. Kaya po niya tayo nilikha, para siya ay maparangalan. The purpose of God, why I am here, is to glorify the Lord, to glorify God. Amen po ba? Kaya nga po sabi niya, the Bible makes it abundantly clear that God created, sabi niya, and that He created Him for His glory. Tayo'y nilikha niya tayo para sa kanyang gloria, kumbaga sa kanyang to His glory. Therefore, the ultimate purpose of man, according to the Bible, is simply means to glorify God. Kaya niya nga po tayo nilikha, kaya niya po tayo in-create, kasi may purpose siya is to glorify the Lord. Amen po ba? So bakit sinabi niya ganun? According to our image, sabi niya, and likeness. Kasi yung image ng Lord, yung dapat na natin, yun yung dapat na kumbaga yung imahe ng Lord sa atin, na dapat yun yung makita sa atin, yung kanyang kaningningan na makita sa atin. Yan ang purpose niya. Kaya nga po ang sabi niya sa 28, sabi niya, at sila'y pinagpala. Sino ang pinagpala?
Dapat ang tao, pinagpala, wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig. Ibig po niyang sabihin, magpakarami kayo. Yes, of course, magpakarami po tayo na ang ipakarami natin ng ating mga supling is yung image at ang likeness ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Yung magpakarami po tayo, yung image niya, yun ang dapat natin maipasa din sa ating mga anak dapat. Ayan ang sinasabi niyang magpakarami kayo. Magpakarami kayo na isiwalat ninyo, ibahagi ninyo ang aking wangis, ang aking kaningningan sa buong daigdig. Sabi niya, at ang sabi niya dito, sa buong daigdig at pamahalaan, ito, to domain, to dominion ulit ang sabi niya. Kaya nga po, dapat ang masaturate sana dito sa mundong ito ay yung kanyang wangis at ang kanyang his image and his likeness. After his likeness, nga po yan sabi. Kaya nga kagaya natin ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga po tayo, nawala po yun, yung bagay na yon dahil nga sa kasalanan, dahil sa pag-disobey ng tao, pag-disobey ni Adan. Kaya nawala po yan. Ito, yung dominion, yung instead na sana yung dominion, nang sinasabi ng dominion ay to saturate the earth. To saturate the earth. Yung kumbaga sa business, kailangan ma-saturate mo, ma-domain mo ang isang lugar, kung saan ang lugar, ikaw lang ang nandun. Amen po ba? Ganyan po ang business, saturation and domination. Yan yung gusto ng Diyos in spiritual na pamumuhay. Pero sa natural na pamumuhay, tingnan mo ang mga natural na pamumuhay, domain. Dinodomain nila at sinasaturate nila. Sino ba ang nagsaturate sa atin sa pagninegosyo? Kaya naghirap ang tao. Kaya mahirap ang Pilipino because dahil nasaturate tayo ng ibang bansa, nasaturate tayo ng mga negosyanteng malalaki. That's why sila yung lumalago. Amen po ba? So ngayon, ito pong sinasabi ko sa inyo na dapat na tayo yung wangis ng ating Panginoong Diyos at ang yung kanyang kaningningan ay yun ang dapat na malagay sa atin, yung dapat yun ang maibahagi natin, makita sa atin ng ating mga tao, na makita nila yung kaningningan at ang wangis ng ating Panginoon Diyos Ama. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, sabi niya, dominion, to have dominion. Tayo namamahala. Walang ibang namamahala kundi tayong mga anak ng Diyos. Kaya lang naman po tayo na nagkakaroon ng hindi tayo napagkatiwalaan because of sin. Because of yung ating mga ginagawang pagsalansan sa ating buhay. Kaya nga po, nang sabi niya, to glorify God. That is the purpose of our Lord God, our Lord Jesus Christ, ay our Lord, ang ating Diyos Ama. Kaya nga po ang sabi niya sa kanyang salita sa Isaiah 43:7, buksan po natin ang ating Bible sa Isaiah 43:7, basahin po natin siya. Sabi niya, sila ang aking bayan at akin silang nilalang upang ako'y bigyan karangalan. Tingnan mo, sino ang kanyang bayan? Tayo. Tayo ang kanyang bayan at dapat bigyan natin siya ng karangalan to glorify God. Yan po ang kanyang purpose. So kapag ang tao ay walang purpose, ay ang buhay niya ay wala. Your life is nothing. Kaya nga ang sabi ng iba, sabi ng kwan, with a life without a purpose is nothing. You are nothing on this earth. Amen po ba? Kaya kailangan natin mabigyan ng karangalan ang Diyos. Pag tayo nagbigay ng karangalan sa ating Panginoong Diyos, tayo ay kanyang mga anak. Tayo ay kanyang mga bayan. Tayo ay kanyang mga tagasunod. Amen po ba? Kaya nga to glorify Him is mabigyan natin siya ng that is one purpose to glorify God. Amen po ba? Kaya nga po, ano pa isa?
to be reconciled to God. Kailangan may reconcile natin ang ating sarili kung yan ang purpose ng ating Panginoon. To reconcile God is in Acts chapter 17 verse 30, sabi niya sa Acts 17 verse 30, nang sabi niya sa kanyang salita, mahabang panahon na di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon, iniutos niya na magsisi sila taligdan ang kanilang masamang pamumuhay. Mahabang panahon na tayo ay tumahimik ang Diyos sa ating buhay. Bakit? Dahil sa ating mga ginagawa. Mahaba ang panahon. Kaya nga pinadala niya ang Panginoon Hesus. Ano ang purpose ng Panginoon Hesus? To save the lost, to seek the lost. Luke 19:10 ata yun, hindi ako magkamali, na naparito ang Panginoon Hesus upang hanapin ang mga nawawala at iligtas. Yun pala yun. Iligtas niya. Kaya nga sabi niya ganun, magsisi kayo, taligdan ang inyong mga pagtaligdan ng inyong mga kasalanan. Ang sabi ng Matthew 4:17, sabi ng Panginoon Hesus. Amen po ba? Sabi niya ganun, magsisi kayo, taligdan ang inyong mga kasalanan. Sabi niya, repent for the kingdom of God is at in your hand. So that's why, kaya po tayo, wala po naging purpose sa atin kasi hindi nakikita sa atin ang ating pagsisisi sa ating buhay. Na dapat maipakita niya, ang sabi ng Acts 26 verse 20, na ang sabi niya doon, magsisi kayo. Sabi ni Pablo, taligdan niyo, sabi niya sa mga Gentiles, magsisi kayo, taligdan ninyo ang inyong mga kasalanan. At ang pagsisisi niyan ay maipakilala at ipakita ninyo sa gawa ang inyong pagsisisi. So hindi nagkaroon ng dominion kasi nga walang pagsisisi ang tao dahil sa kasalanan nung una. Amen po ba? Na supposed to be, na dapat ngayon, na sabi niya, na be fruitful, and to fill the earth, and to have dominion. Kaya anong nangyari? Napakarami nga ng anak, pero ang itinuro naman sa ating mga anak ay kung ano lang yung, kaya nga pala sabi nila, meron like father, like son. Mabuti sana kung yung like father, like son ay purpose-driven yung ama. Godly father siya. Amen po ba? Kaya nawala po yung wangis at likeness ng ating Diyos sa atin. Yan po yung kanyang purpose sa tao. Na nilikha niya, ang purpose niya is to glorify Him. At ang sabi niya, mag-glorify dapat ang Panginoon Diyos Ama. Yan po yung purpose niya. Pero anong purpose ano ang ginawa ng tao? Dahil nga kay Adan, siya binigyan siya. Pinausap siya ng Panginoong Diyos. Adan, sabi niya doon sa 2, sa chapter 2 ng Genesis, verse 4 to 25 hanggang 25 to the following. Na sabi niya, ito lang ang wag mong kainin kasi nandun lahat ang meron doon, yung prutas ng kaalaman, bunga ng buhay, doon yung bunga ng kaalaman at maganda at mabuti. Binili ng Diyos kay Adan yan. Sa kanya ibinigay ang utos, hindi sa babae. Kaya kapag tayo mga lalaki na hindi tayo tumayo sa ating sariling buhay pamilya, meron tayong pamilya na hindi natin tinayuan ang pamilya, ang purpose na yan wala. Hindi yan magiging purpose ng Diyos sa atin pag hindi natin tinayuan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po sabi niya, nawala po yung dominion, nawala po yung pamamahala na supposed to be na tayo namamahala, nakasama natin ang Diyos. Na siya yung nagro-rule. Niro-rule niya ang kanyang kingdom. Nirule niya ang kanyang kingdom.
Kaya nanahimik ng Diyos nung meron ng kasalanan ng tao. Ng time ni Moises, doon na lang ang Diyos, ng time ni Moises, nanahimik na ang Diyos. Kaya nga dumating ang Panginoon Yesus. Alam mo bakit dumating ang Panginoon Yesus? Para ang purpose, hindi naman doon sa kasalanan ng tao na isa eh. Ang pinaka-main purpose, dumating ang pinadala ng Diyos Ama, ang Panginoon Yesus. Because ibalik niya ang authority para sa tao. Yun po yung purpose niya. May balik niya ang authority sa tao. Isa na lang po yung kasalanan natin. Yan po yung isa din na purpose ng Diyos. Kaya nga po sabi niya, Dabon, di ba, tinukso siya tinukso siya ng diablo, ang Panginoon Yesus. Maalala nyo na tinukso siya doon sa Luke, yun sa Luke, na tinukso ang Panginoon Yesus. Lilang, ikuan ko ito sa Luke, Luke 4, 5 to 7. Yan po yun. Sabi niya, binigay sa akin ito. Kung ikaw ay maglingkod sa akin, sabi niya, babahagi ko sa ito, bibigay ko sa ito, kaharian na ito. Supposed to be, sa atin dapat yun, kung walang kasalanan ng tao. Noon pa si Adan at Eva, wala pa naman silang kasalanan noon kasi wala pa naman silang Hindi pa nga nila alam na hubad-hubad sila. Sabi ng Bible yun, walang kasalanan ng tao pa noon. Kasi wala pa yung tukso ng ng ahas. Wala pang kasalanan noon. Hindi pa nga lang nila alam kung sila, hindi nila alam na hubad-hubad sila. Pero dahil meron mga tusong tao, kaya mag-ingat po kayo sa mga taong ahas. Kasi lahat ng ahas, delikado yan. Huwag niyong papapasukin sa inyong bahay ang lahat ng mga ahas na tao. Walang pamamahala pag meron ahas. Nawawala ang purpose ng Diyos pag meron mga ahas. Ang isang ahas na sinasabi ko, yung ka-weakness ng isang tao. Lalo na sa lalaki, sa mga ama. Ang weakness pa naman ng ama is babae. Diyan mag-iingat. Kasi pag hindi natin isinalang-alang ang mabuting balita sa buhay natin, mawawala tayo sa linya. Mawawala ang lahat ng sa atin. Mawawala ang purpose ng Panginoon sa atin. Kahit ako ngayon, pastor, na nag-iingat ako. Hindi ko sinasabi kasi nandito pa ako sa ibabaw ng mundong ito. Kaya ako ngayon, nakikipag-reconcile ako sa Diyos. Ang sabi niya, repent. Repent. For the kingdom of God is at hand. Kaya nga yung repent na yun, dapat ipakita mo. Hindi lang ikaw nagsabi na ako'y nagsisina. Ang dapat makita, nagawa. Amen po ba? Kasi lahat naman tayo nagkasala. Ngunit pag tayo nagsisi at pinakita natin ito sa gawa, ang purpose at tuloy-tuloy. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na maintindihan po natin yung to have dominion. Na yung wangis at kaningningan ng ating Panginoon Diyos Ama ay maipasa natin to fill the earth sa ating mga generation to generation. Yan po yung sinabi niya, be fruitful. Magkaroon kayo ng maraming anak at magkaroon kayo ng maraming anak, sabi niya, upang yung wangis ko ay ipakalat ninyo sa buong mundo. To fill the earth and to have dominion. Kaya nga po ngayon napakahalaga po na manindigan ng isang tatay sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na ngayon, grabe. Ang binibira ngayon, puro pamilya. Lalaki pa naman. Gusto niyang wasakin ang pamilya. Anong sabi doon sabi ng John 10:10?
Naparito si Satanas, ano ang kanyang layunin? Ano ang kanyang purpose? To kill you, to steal you, to destroy you. Ine-destroy ka niya. Tignan mo. Pag hindi po tayo nag-iingat sa ating ginagawa, meron makapasok sa ating buhay. Kaya nga ako, sabi ng Ephesians chapter 4 verse 20, hindi ako magkamali, 27 to 28 yun. Huwag ninyong, sabi niya, huwag ninyong papapasukin. Kahit konti lang yung ang diablo, kahit sa isip, sa puso ninyo. Kapagkat pag yan ay pinapasok ninyo, mawawala ang purpose. Kaya nga sabi ko kahapon, kung gusto mo ng persistently, yung purpose mo, ma-fulfill mo, fix your eyes unto Jesus. Kasi pag siya lang nakatuon ka sa Kanya, ang iyong perspective, sa Kanya lang, talaga naman, magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Ang problema, nandyan lang ang problema, kapatid ko kay Kristo. Marami na akong narinig na problema sa buhay ng tao. Pero ang nagiging modelo nila sa problema nila, ay nagiging modelo nila problema nila. Because hindi sila nag-repent. They did not repent. Yun pa rin ang kanilang parang ginagawa nila, Kristiyano ka nga, pero hindi mo naman alam sa buhay mo na may magagawa ang Diyos sa iyo. Kasi nga, ang pagkakilala mo lang kasi kay Kristo ay maliit lang. Ang pagkakilala mo kasi sa Diyos ay hanggang doon na lang. Kaya nga sabi niyang ganun, wholeheartedly. Amen po ba? Buong puso mo siyang itiwala ang lahat ng bagay. Siya ang gagalaw, ang part mo lang sa buhay mo, manalangin ang part mo lang, gumawa ka lang ng, akayin mo ang tao. Sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Kasi pag wala po tayong purpose sa buhay natin, baka hindi, paano natin maaakay mga tao sa gawain nito kung wala tayong purpose? Paano natin maibabalik sa dating original na plano ng Diyos ang tao? Na tayo mga ginamit ng mga pastor, na dapat meron tayong gagawin. Kaya nga po, ang pagsisisi ay ipapakita sa gawa. Amen po ba? Not supposed to be na dapat tayo magpatuloy na maging modelo, na tayo modelo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, ang una kong ministeryo ay ang aking pamilya. Doon ako na-train sa pamilya ko. Yan talaga una kong ministeryo. Kasi pag ang pamilya mo, kung hindi ka na-train inside, outside? Kakapakapa ka doon. Kasi pinaka-number 1 sa lahat, pamilya. Na dapat matutunan mo, dapat ikaw magpastor para sa kanila, para sa ganun paglabas mo, madali na lang. Kasi na-train ka inside. Amen po ba? Yan yung sinasabi ng Panginoon, to have dominion. Yung dominion, yung masaturate mo, ang lahat. Yung wangis niya, yung kanyang aral at tuntunin ng ating Panginoong Diyos, ating Panginoon Hesus, na may bahagi sa mga tao. Kaya nga sabi ng kanyang salita sa John 10:10 ulit doon sa 2, doon sa B, yung una, B. Naparito ang Panginoon Hesus. Ano ang kanyang layunin? Ano ang kanyang purpose? Purpose niya to give an abundant life. Saan ka pa? Abundant life pala yung bibigay sa atin ng Panginoon Hesus. So itiwala ko sa Kanya lahat, kapatid ko kay Kristo. Yan ang purpose ng Diyos sa atin. Hindi ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak, ayaw ng Diyos na tayo ay maghirap. Ang gusto ng Diyos ay maayos ang ating pamumuhay kasama niya. Maging maayos tayo, mamuhay tayong merong katwiran. Mamuhay tayong may kabanalan. Amen po ba? Kaya nga seek ye first the kingdom eh. O anong sabi niya? Seek ye first the kingdom and His righteousness. Kaya ang gusto ng tao doon lang sa all these things. Ayaw niya doon His righteousness. Paano yun?
Amen po ba? Kaya maintindihan po natin na bilang isang magulang, bilang isang pastor sa ating pamilya, lahat ng nakikinig, ng mga pastor, katulad ko, makikinig sa DLS ngayon. Nangyari kasi sa buhay ko yan, mga ganyang bagay, na hindi ko alam kung ano ang aking purpose sa buhay ko. To be a man of God, of course. Ako'y tao ng Diyos na ako'y ang kanyang tagapaglingkod. To be a man of God and to be a man of word. Dapat dalawa po yun. Kaya ako ngayon to be a man of God and to be a man of word. Kasi dapat makita yung word na nilalakaran natin. Huwag tayo maging katulad ng mga na ginawa ng mga eskriba at mga pariseo. They know the truth but they did not practice the truth. Kaya huwag lang tayong tagapagturo. Kailangan makita sa atin yung aral at tuntunin, yung liwanag ng ating Panginoon. Ang purpose natin. Dito tayo sa ibabaw ng mundong ito na nabubuhay pa. Ay marami tayong may dadala sa kanyang kaharian. Maibalik yung authority na nawala sa atin. Amen po ba? Yan po yung sabi niya in Genesis 1:26 and 28. Yung authority na yun ay sa akin, sa iyo, sa ating lahat. So huwag po tayong lagi tayong maging malakas. Huwag nating ipakita na tayo mahina sa atin sapagkat tayo mga lingkod ng Diyos. Maalala ko si Pastor Dong, sabi niya, hayaan mo yung sakit. Ignore mo na lang. Mawawala din yan. Totoo nga. Pero minsan, dahil sa physical na sakit, talaga namang, dahil nga lang siguro, dahil nananalangin tayo sa Diyos, pero may mga bagay na pinapalakas tayo ng ating Panginoon dahil tapat tayo sa Kanya at tapat din siya sa atin. Kaya nga po, ang sabi niya, to serve the Lord and obey Him. Kaya nga po sabi niya, to serve the Lord and obey Him. Nasabi niya sa kanyang salita sa mga ngaral 12:2, chapter 12, verse 13. Basahin ko lang po sa inyo. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Kailangan matakot tayo sa Diyos. Kung wala tayong takot sa Panginoon, paano natin masusunod pa ang kanyang utos kung wala tayong takot sa kanya? Ito pa sabi niya, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Biro mo, yun ang ating katungkulan. Lahat tayo. Lahat ng tao, walang sinabi na katungkulan lang. Lahat ng tao. Walang exempted. Kaya nga po, kahit marami akong transaction ngayon, maraming pan ngayon, ginagawa. Pero binigyan ko ng oras. Kasi yun, a man of God and a man of word. Asaan ang purpose kung hindi natin uunahin ang nagbigay ng buhay natin, nagbigay ng ating hininga? Ang inuna natin, mga material na bagay. Kaya nga doon, sabi niya, yung mga bagay, pan lang yan sa atin, side effect lang yung mga yan. Ibibigay sa atin kung uunahin natin ang Diyos. Lagi nating sinasabi na uunahin natin ang Panginoon. Pero sa isip natin, hindi natin kaya kung wala kang genuinely repentant. Pag wala kang yung completely repent, hindi mo yan kaya. Kasi nakatuon ka pa lang ang isip mo doon sa mga makamundong bagay. Kaya nga lagi kong sinasabi, sa doon ka lang sa Panginoon Jesus tumingin. Palitan mo, kaya nga repent. To repent is to change your mind
and to change your direction, to change your way. Ano ba yung papalitan mo? Yung isip mo, yung thoughts na tinuro sa akin ni Pastor Dong, yung thoughts nakaimbak kasi nandyan, yung sa utak ng tao, na kailangan yung sa utak nandyan kasi lahat yon yung utak. Iba yung isip. Kaya pag tumitingin ka, yung last of the flesh mo, pag nakatingin ka sa medyo nakatingin ka ng sexy, parang ganon. Diba? Pumapasok yan sa utak. At yan naglalaro sa isip. Dahil yung mata, tinitingnan mo. Yan yung sinasabi niya na magsisi tayo. Magsisi tayo, palitan natin yung nasa kaloob-looban natin. Palitan natin yung mga nandun sa ating isip. Kailangan mapapalitan po yan. Mapalitan po siya ng moralidad ng ating Panginoon Yesu Cristo. Amen po ba? Kaya nga looking unto Jesus. Kailangan yung ating pananaw, ating pag-iisip, ang ating mga ginagawa ay mapalitan ng gawain na kalat. Amen po ba? Kaya nga po, paglingkuran natin siya ng buong puso. Sundin po natin ang kanyang utos. Kasi yan po yung purpose niya eh. To spread the good news. Pag sinunod natin ang utos niya, ano pa pagiging pan natin sa buhay natin? Giginhawa ang buhay natin pag sinunod natin ang kanyang utos. Eh ako nga lang naman, parang hindi rin ako naniniwala nun. Sinunod ko lang naman ang utos. Sinunod ko lang naman yung mga nagturo sa akin. Sinunod ko lang naman yung asawa ko. Oh, isa akong pulis dati. Eh, alam mo naman ang pulis, mayroong security of tenure na sinasabi. O bakit ako umalis? Kasi nga, yung sinasabi ng asawa ko at sinasabi ng mga kapatid niya, bayaw niya, mga kapatid niyang pastor, sinunod ko, di nag-resign ako. Oh, nung nag-resign ako dahil sinunod ko siya, aba, gumanda. Hindi ako napariwara, kapatid. Kaya yun nga ang sabi ko sa inyo, pag sinunod mo lang ang utos ng Diyos, aba, mapapaayos ang iyong buhay. Kaya nga po pati ako naayos ang aking buhay at nagkaroon ng purpose ang buhay ko. Kaya nga ngayon sinatawag nila sa man of purpose. Anong purpose niyon? To spread the good news sa lahat ng mga nangangailangan. Walang exempted. Wala yung sinasabi na marami pa akong gagawin. Kaya nga man of purpose ka, lahat gagawin mo para sa Kanya. Amen po ba? Yan, to serve the Lord and to obey Him. Wala po tayong lahat po tayo, sabi niyo po rito, ng katungkulan ng tao. Amen? May isa pa, to prepare for eternity. Paalala niyo sa Ecclesiastes, si Solomon, na vanity, yun na walang purpose. Nung una, ang ganda ng ginawa niya, pero at the end of the day, yung ginawa niya, nawala ng purpose. Kasi nga, nabaling siya sa mga bagay at nabaling siya sa mga Diyos-Diyos. Kaya habang po tayo nabubuhay, kailangan makita sa gawa. Habang po tayo naglilingkod sa Panginoon, paglingkuran po natin siya ng buong puso, buong kaluluwa. Amen po ba? Nang sabi ng kanyang salita sa kanyang salita sa Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. Pero yun, itinakda lang sa tao minsan lang mamatay. Kaya gawin mo na, suludin mo na ngayon. Ang iyong paglilingkod sa Panginoon, huwag ka nang mag-isip-isip pa yung sasabihin mo. Saka na lang, Lord. Kasi marami tayong dapat aanihin. Marami dapat tayong aakayin. Dahil sa social media ngayon, napakarami na po talagang masasamang tao. Minsan ka lang mamatay na sabi niya. At pagkatapos ay paghuhukom.
Biruin mo yan. Judge ka na sa pagdating ng panahon na wala kang ginawa sa buhay mo. Wala kang tatanungin ka ng Panginoong Jesus. Anong ginawa mo? Wala na. Wala. You are not a man of purpose. Kaya wag natin gayahin yung nangyari kay Haring Solomon. Na pagdating ng panahon niya, wala siyang nagawa. Kaya vanity, vanity ang nangyari sa kanya. Yan ang sabi na niya sa salita niya sa Ecclesiastes. Amen po ba? Kaya yung dominion po na sinasabi po ng Panginoon sa atin, ayun ang dapat natin saturate natin. Kahit saan tayo pumunta, mag-share lang, share lang. Share mo ang gospel. Kasi ang gospel, yan lang nakapagpababago. Gospel ng Panginoon Yesus sa tao. Kaya nga, wag mong ikahiya, sabi ng Romans 1:16. For not ashamed, sabi niya. The gospel for is the power of God for salvation to those who believe. Mga maniniwala, biro mo, hindi mo alam yung sineran mo kasi nga a man of purpose ka, sineran mo ng gospel yung katabi mo, sineran mo yung kapitbahay mo, sineran mo yung hindi mo alam may problema pala yun. Dahil sa pag-share mo, dahil sa yung ay sinare mo ang kanyang gospel sa iyong kapwa. O, hindi mo alam na bago ang kanyang pananaw, na bago ang isip niya. O, isang kaluluwa ang naidala mo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag po natin ikahiya kung tayo man ay taong merong layunin, ng layunin niyan walang iba kundi ma-spread ang salita ng Diyos sa sangkatauhan. Ma-spread ang salita ng Diyos sa ating kapaligiran. Kasi man of purpose ka eh. You are purpose driven ka. Amen po ba? Kaya ako, alam mo sa akin, nung nagpastor na ako, para rin pa rin akong siyempre parang hindi sanay dahil ilang buwan pa lang naman akong pastor. Pero sa akin sabi ko, ako ay na-ordain na. At yung mga kasamahan kong pulis, na-ordain, may church kami doon. Nabahagi kong word of God. Sabi ko, may church kami, baka gusto ninyong tumulong. Gusto ninyong ganito. Kasi nag-evangelize kami sa mga bahay-bahay. At hindi rin ako nahiya kahit malayo. Kahit na ilog yung aming pupuntahan. Pinabahagi ko ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Kaya nga po yung pihit ng ating isip dapat lamang sa ating Panginoon Jesucristo. Maging modelo tayo, maging yung role model na katulad ng Panginoon Yesus, yun ang ating gagawin. Kasi tayo, likas, tayo na marami tayong iniisip sa ating buhay. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang salita sa Philippians chapter 2 verse 5, nang sabi niya, maging kaisipan kayo ni Jesucristo. Amen po ba? Maging kaisipan ng tulad ng Panginoon Yesus. Kasi pag yan ang ating ginawa sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating pag-iisip, ang lahat ng ating ginagawa sa buhay natin, walang iba kundi purang inisip natin ay kaharian at gawain ng ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Amen? Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 16, hindi ako magkuhan doon. Chapter 2 verse 16. Be a mind of Christ, sabi niya. Amen?
Kaya kung wala ang kaisipan at yung ating tingin sa ating Panginoon Yesus, mawawala po tayo sa linya. Mawawala po tayo sa ating mga ginagawa. Mawawala po yung pinagkatiwala sa ating buhay. Kaya nga po ako pinagkatiwalaan ng Panginoon. Dati maliit lang po yung aming negosyo na pinagkatiwala ng Diyos sa amin. Dahil pinagkatiwalaan kami sa maliit. Dahil naging faithful kami sa aming mga ginagawa. Alam mo, isang sekreto na ginawa ko sa buhay ko, hindi ko binibilang kung anong magkano binibigay ko sa yung sinasabi nilang ikapo. Hindi binibilang yun. Dati, 1,000. Para akong 1,000. Parang ayaw kong ibigay. Dahil ang asawa ko lang noon, siya lang nagbibigay noon. Pero nung natuto ako na ako magbigay, parang gusto ko lahat ibigay. Unti-unti yan, na-practice ko yan. Na-practice ko. Until nagkaroon ako ng maturity sa pagbibigay. Kaya nga pati buhay ko na, binigay ko sa Panginoon. Yung pakayang bagay. Amen po ba? Ang bagay, side effect na lang sa atin yan. Pinagkatiwala sa atin. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo mismo. Ako mismo, ang gusto ng ating Panginoon. Mapaglingkuran siya sa aking buhay. Amen po ba? Kaya po ako, sinasabi ko yung purpose ka. Alam ko na ngayon ang purpose ko. Mapaglingkuran ng Diyos at mapaglingkuran ng tao na may bahagi ang salita ng ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Kasi napakaganda po ng layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na tayo dapat na mga tagapagturo ng salita ng Panginoon sa buhay natin ay magkaroon tayo na maging malakas, maging masunurin, maging mapagbigay sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sundin natin. Tuparin natin yung ating ipinangako, yung ating pangako sa Diyos. Yun ang dapat nating tuparin. Kasi tutuparin din ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa ating buhay. Lahat po tayo, mga kapatid ko kay Kristo, may problema sa buhay. Lalong-lalo na ako, ang laki ng problema ko. Dahil malaki ang negosyo ko, malaki din ang problema natin. At hindi lang yun, malalaki pa. Pero bakit until now, ay pinapriority ko ang paglilingkod at pagpapagawa ng kanyang simbahan. Dahil alam ko, ito ang destiny ko sa aking buhay. Na pinagkaloob at pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Amen po ba? Kaya siguro nasasabi ko po ito dahil na experience ko, nagawa ko na. Kasi kung hindi ko masasabi ito kung hindi ko nagawa. Yung nakita nyo kahapon yung church na pinakita pinakita kahapon. Sinabi po sa lingkod ng Panginoon sa akin na gawin mo na ang church. Kaya nagsimula po kami, hindi ako magkamali. Sinimulan po namin yun is parang February ata yun sinimulan. Last one lang ata sinimulan o March. Ngayon halos makompleto na po siya. Kahit marami kaming problema, pero nandun pa rin kasi ang gusto ko, madaming tao ang mabubuo ang buhay. Dahil ginamit ng Diyos, na mayroong ginamit ang Diyos para maraming tao maniwala, magtiwala, at ang Diyos ay buhay at nag-e-exist siya until now sa buhay ng bawat isang
taong naniniwala sa Kanya. Amen po ba? Kaya yung simbahan na yon ngayon, naggagawa na sila kisamina, then after that, electrical na. Tapos, tiles na. Tapos na. Tingnan mo. Kasi dahil meron tao na meron ng na yung sinasabi niya na yung purpose ng Diyos sa buhay ng isang tao ay sinamahan siya, ay na-fulfill niya ang kanyang gawain dito sa ibabaw ng lupa. Amen? Amen po ba? Kaya po, to glorify, bakit tayo nandito sa dito sa ibabaw ng mundong ito? To glorify God, to reconcile God, to serve the Lord and obey Him, obey His word, and to prepare for eternity. Kaya magpatuloy tayo, maging masunurin tayo sa Kanyang salita, tuparin natin ang aral at tuntunin ng ating Panginoon Hesus upang sa ganon ay yung purpose na binigay niya sa atin ay ating magagampanan sa ating buhay. Amen? Amen? Sana si Pastor Dong. Pastor? Amen. Praise God. Glory to God. So, mga kaabangers, napakahalaga po talaga na makita yung ating sarili mula sa salita ng Diyos. Makita ang ating sarili mula sa kalooban ng Panginoon. At napakahalagang makita natin ang grasya ng Panginoon, di ba? At siyempre talaga pag nakita natin yan, mag-iiba talaga yung pananaw natin sa buhay. Oo, mag-iiba talaga yan. At makikita natin, bakit nilalang ang tao, bakit siya nilikha ng Panginoon, kasi yung sinasabi niya, the purpose of God for men. So, kitang-kita natin yung Genesis 1:26. So, nilalang niya ang tao, make man. Kasi ang nilalang niyang nung una ay hayop. So, dumating na yung isa pang species. Ito kasi ay bagong species, bagong nilalang. At hindi katulad siya ng hayop. Okay? Wala siyang, siya ay nilalang na kawangis ng Panginoon. Siya ay nilalang na kakaiba kasi meron siyang, isang klase siyang nilalang na may spirit, may spirit beings living in a body. May spirit beings living in a body na able to dwell in the physical and spiritual world. Able to dwell. Na kung saan ay kaya niyang manahan dito sa lupa at kaya niyang manahan, mabuhay sa espiritu. Ito yung pagkatao natin. Kaya nating makalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi tayo nga ay binigyan ng espiritu. Ang espiritu natin, ito yung conscience, ito yung ating intuition, ito yung ating communion. So, kaya nating makipagniig sa Diyos. Kaya nating makipag-usap sa Diyos. Kaya nating makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kaabangers, ikaw yung isang klase na nilalang na kung saan ay merong kang kakatangian na kawangis ng Diyos. Kaya kanina sinabi nga ng 1 Corinthians 2:16, di ba, na we have the mind of Christ. Sabi ng Philippians 2:5, sabi doon na let this attitude be in you which are also in Christ Jesus. Ito yung katangian, ito yung isang klase kang nilalang na pagkalikha na ikaw ay unique. Ikaw ay unique, wala kang kapares, wala kang katulad,
meron kang kakaiba, uniqueness mo ay wala ng katulad. Kaya nga sabi ng Revelation chapter 5 verse 10 na ikaw ay nilalang as kings and priests to him. At sabi niya sa Exodus 19, di ba, na 4 to 6 na, sabi niya, you are a kingdom of priests to me. You are my great possessions. You are mine, sabi ng Panginoon. At sabi niya doon na ikaw ay isang anak na iningatan kagaya ng iglet. Iningatan ka ng Diyos na kagaya ng agila, na ikaw ay ikanyang kinalong. Ikaw ay kanyang nililiman. Ikaw ay kanyang nilulukuban. Yan ang sabi ng Panginoon. Ikaw ay nilulukuban niya. Ikaw ay pag-aari niya. Kaya ikaw yung bakit ka nilalang ng Panginoon. Ikaw ay nilalang ng Panginoon to express God's image. Ikaw talaga ay nilalang ng Panginoon to represent God. To represent God here on earth as it is in heaven. To represent God kung ano ba siya, sino ba siya, at ano ba siya katulad. Ang spirit mo ang isang kakaiba na nilalang ayon sa kanyang kawangis. Ayon sa kanyang image. Kaya nga, yan yung una, why God, bakit ang tao nilalang niya? Para to expression ka ng image ni Lord. Sa tuwing maraming buhay na nakakakita sa iyo, nakikita nila ang kaningningan ng langit. Kumbaga, di ba sabi nga, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, sabi ng Matthew 6:10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kaya nga, ito yung nilalang ng Diyos sa iyo. Kaya ito yung binabanggit ni Pastor Peter kanina. Na ito yung kailangan nating makita ito, yung expression ng imahe ni Lord. Ikaw yung expression na nalumalakad dito sa lupa para i-display ang kanyang paghahari. I-display yung kanyang paghahari here on earth as it is in heaven. So, balikan natin si Pastor Peter. Biro mo ba naman? Yan ang mga istoryang kailangan nating balikan to. Nako, Diyos ko. Di natin pwedeng bitawan to. Kumbaga, kasi alam mo bakit mga kabangers? Kailangan naghahanap po talaga ang Panginoon kasi yung anihan ay hinog na. At naghahanap ng mga manggagawa si Lord dito sa lupa para ang kaharian niya ay maisulong dito sa lupa. At isa doon, thank God, kasi mayroong isang lingkod ng Diyos na binago ng Diyos. Hindi, paano mo malalaman na ang Diyos ay Diyos na mahabagin kung hindi mo naranasan ang kanyang kahabagan? O Diyos ay mapagpatawad kung hindi ka naman talaga nilinis noon na dati kang marumi, nilinis ka ngayon. O, di ba? O, di ba, Pastor Peter? Di ba ikaw ang expression ng imahe ni Lord? Ikaw, ano bang masasabi mo diyan? Paano mo ba masasabi na paano mo ba siya ilalathala? Paano mo ba siya i-express dito sa lupa? Paano mo ba siya ipakita dito sa lupa na ang Diyos ay sumasayo? Kaya sa aking sarili, pinapakita ko yung, siyempre of course, na bago ugali mo. Yan kasi number one yan. Paano mo siya ma-determine ng Panginoon kung yung ugali mo ang pangit? Marami magbabackslide sa nun pag ugali mo iba. Yan po yung nabago po sa akin. Una po yan po talaga, hindi lang yung para kang at isa pa doon sa pananalita ko at doon sa aking mga ginagawa. Na kahit paminsan-minsan, sinasabi ng asawa ko, pinipitik niya, yung kwan mo, yung iyong ugali mo, nag-iiba. Yan po yung isa na dapat, yan po yung isa na natutunan ko sa aking buhay. Na para makita nila yung na meron talagang Kristo
sa buhay mo. Na katulad ni Kristo, kaya you have the mind of Christ nang sabi nga, na meron ka talagang katulad ng pag-iisip ni Kristo, katulad ng kanyang ugali. Nang sabi niya yung behavior mo, dapat doon makita talaga siya. Para sa ganun, baka sakali sa pamamagitan niyan, aba, ang galing naman pala ng kwan, nababago sila, napipihit sila. Katulad na lang sa aking mga pamilya, nakita nila yung, oh wow, si Papa, nag-iba na ang anyo, nag-iba na, nagniningning. Hindi lang yun, nagniningning, nakita nila. Nakita din nila yung aking ginagawa. Ipinakita ko yung expression, yung baga, yung Kristo, yung salita ng Diyos na sumasa akin, na makuan ko siya sa palabas, yung sa labas, na makita nila. Kaya po, yun po, yung expression na dapat makita nila sa atin. Yung salita ng Diyos na totoo talaga, yung ginagawa mo, totoo talaga yung Diyos sa'yo, at maging totoo ka sa iyong sarili. Amen. So, kitang-kita natin, no? Parang gusto mong tumbukin, Pastor Peter, kasi 'di ba sabi ko kanina, Philippians chapter 2 verse 5. Kinapos ka lang ng salita eh. 'Yon, yung tamang lingwahe. Tama ko. Oo. Philippians 2 verse 5, 'di ba? Sabi ganoon, let this attitude Yun. which are also in Christ Jesus Christ be in Jesus. you. Yeah. Be in you. So, ang attitude kasi, hindi lang yan about, it is an attitude that makes you the difference. It's not yung na-achieve mo, hindi rin yung meron ka na pera o possession. Hindi yan eh. Hindi rin yun ang nagbibigay talaga ng totoong value sa buhay mo. Kundi yung attitude na kaisa ni Kristo Jesus. Yes. O, di ba? Kaisa ni Kristo Jesus, kasi kung makikita mo yung attitude mo, ito yung nagbibigay talaga ng katangian na kung saan na ang Diyos talaga ay mailalarawan mo ang kanyang kalooban. Mailalarawan mo kasi kung ang ating basis ay bagay lang, kaya tayo kaya sabihin natin nasa akin si Lord. Na-express ko si Lord. Kasi tingnan mo, anong katunayan mong nasa iyo si Lord? Kasi mula nung kay Lord ako, pinagpala ako sa material. Pinagpala ako, bigyan akong bahay. Pinagpala ako ng kotse. Pinagpala ako. Maraming tao meron na niyan. Maraming tao kahit walang Diyos, meron niyan eh. Di ba? So anong pagkakaiba mo ngayon doon sa di mananampalataya kung yan ang basis ng iyong pananalig na masasabi mong yan ang basis mo na ikaw ay nasa Diyos? Di ba? Kaya nga, bantayan nyo, sabi ng Luke chapter 12 verse 15. Di ba? Sabi dyan, bantayan mo, sabi dito sa Bible, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Mag-ingat kayo, sabi ng Matthew 16 din yan eh. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ibig sabihin ng lahat ng uri ng kasakiman ay mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng laging paghahabol na magkaroon. Kasakiman kasi yan eh. Kahit meron na, lagi magkakaroon, gusto pa rin magkaroon, kahit sobra-sobra na, bilyon na nga ang hawak, di pa alam anong gagawin. Kasi sabi ng Luke 12:15, sapagkat a man's life does not consist in the abundance of his possession. Kasi ang buhay ng tao, hindi nababase kung gaano kalaki ang iyong kayamanan. Buhay ng tao wala sa larangan ng iyong kayamanan. So ibig sabihin, ang totoong expression na ang Diyos ay nasa sa iyo ay nai-express mo sa ugaling langit. Di ba? Ugaling langit. Nakaakit-akit. Ugaling kaisa ni Kristo. Ugaling pinapractice mo ano ang kalooban ni Kristo. Ito po yung purpose for man. Why God made man. Why God created man. Yung purpose mo.
ipakita mo yan, ilatag mo yung purpose mo na hindi mo, ang totoo mong value, wala doon sa dami ng pera mo. O, di ba? O, di ba? Ang mundo yan ang value nila eh. Eh, di, mas maganda yung may pera ka na may Kristo ka pa. Yeah. Oh, di ba, Pastor Peter? Yeah, O, ano amen. masasabi mo, Pastor Peter? Sa masasabi ko, kahit nga naman talagang meron ka nga, yun ang nga sabi mo sa Luke 12:15, na parang kulang pa rin. Kasi yan yung mga taong hindi walang kakontentuhan eh. Kahit na marami na sila, gusto pa rin nila me. Oh, yan ang Oo. kuha nila, me. Kahit na nga sabi mo nga pastor, marami na sila. Nasubukan ko din yan eh. Na meron na nga kami, malaki na nga ang kwan, pero gusto ko pa rin yung laki ng laki. Yun yung gusto ko noon. Pero nung talagang nung nagiging matured na ako yung pangunawa ko sa salita ng Panginoon, hindi pala ganoon. Kasi kusa rin talaga yon kapag makontento tayo doon sa ipinagkatiwala niya sa atin. Kasi sa amin kasi, Amen. sa akin kasi, talagang ang business, kapag ito'y pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, mag-grow talaga yan eh. At hindi ka doon nakatuon sa bagay. Amen po ba? Doon hindi ka nakatuon doon sa Amen. bagay eh. Hindi doon sa bagay eh. Kaya kusa po yan na meron talaga yan. Kasi nga, yung sinasabi niya nga, kaya nga tayo nagkaroon ng mga ganito dahil tayo ay tapat na pagkatiwala. Maalala niyo po ba yung parable ng Panginoon Jesus na binigyan ng 2,000, 5,000, 2,000, 1,000? Oh, kaya po ito yung pinagkatiwalaan sa 5,000 na doble. At ganoon din dun sa 2,000. Huwag po tayo dun sa pangatlo kasi nga walang production doon, patay. Kaya po, kusa po talaga siya pag merong pinagkatiwala sa ng Diyos, syempre i-manage natin very well. Kaya nga po, pinagkatiwalaan kami ng ganito at hindi kami nakatuon doon talaga sa mga bagay, kundi doon sa pinagagawa ng purpose, na may purpose ang Panginoon sa akin buhay at sa aming buhay. Amen. Talaga naman. So, it's an attitude kasi yung laman ng ating nasa isip, no? Yung laman ng nasa isip natin, yun yung management, yun yung spirit, yun yung ating abilidad, yun yung ating creativity, yun yung nilagay ng Diyos sa ating spirit eh, sa ating Idea. isip eh. Oo, Mm. yung idea. Sabi doon, the thoughts in our mind, yung laman ng ating isip, ay higit pang importante, no, kaysa bagay na meron ka sa buhay. Yun. Oh, di ba? Tama. Galing, di Anong ba? kwenta ng pag-isip ko, naging baliw ka, di wala rin yung mga kwanto. Tama po yun. Oo. Oo. Yun yung creativity, yun yung management eh. Oo. Paano mo na-manage? Paano mo Ayun. na-manage ang sarili mo? Paano Yes. mong naayos yan? Kaya attitude yan eh. Opo, tama po yun. Parang parang alam mo naniniwala ka sa Diyos tapos hirap na hirap ka, Opo. walang-wala ka. Paano mo nga naman na-display na ang Diyos ay Diyos ng himala na nagpapala? Di naman pala halata. O, di ba? Paano mo malaman na ang Diyos ay nagpapala? Di naman pala halata. So, kailangan po halatang halata na ikaw ay pinagpala. At Amen. paano magiging halatang halata na ikaw ay pinagpala kung ang iyong creativity, yung creativity na nilagay na sa iyo nung una pa ng Diyos eh. Amen. Oo Let nga. them have, oh, di ba yan yun? Let them have dominion. Bigyan sila ng kakayanang mamahala. O, tagapamahala ka pala. O, bakit ka puro hinala? O, di ba? Ayan o. Bakit ka kahina-hinala? O di parang hindi nag-match. Opo. Hindi natin na i-represent si Lord talaga. Pag Wala lagi na natin rin. nasabing wow, di bali ako ay mahirap. Huwag naman tayong ganyang feeling naman. Oo, feeling si Lord pa ang kinokonsensya mong di bali ikaw mahirap basta totoo kang tao. Sa isang banda,
maganda rin yan kaysa mayaman ka na ang totoo, puno naman kakunwarian. Pero hindi na natili dyan. Huwag ka namang manatiling laging mahirap. Kasi maganda yung mayaman ka na, may Kristo ka pa. Oh, di ba? Oo, Tama, mayaman ka oo. na. May Kristo ka pa. O, di ba? Sabi nga ng Proverbs yan eh, no? Kasi it is an attitude, di ba? No? It is an attitude at hindi yung ating mga kayamanan. Hindi yung ating mga kayamanan na nagpapayaman sa isang tao. O, hindi yung ating Oo. bagay na hawak na nagpapayaman sa tao. O, di ba? Ang nagpapayaman sa tao, alam mo kung ano? Yung ugali. O, ano pa? Okay, sige nga, pag-usapan natin yung ugali. Hindi yung Ugali. meron ka. O, sige nga. O, sige, lagay na lang natin. O, yung maganda to, pag-usapan natin para hindi Tama. nakalutang tayo sa ere, na talaga high na high tayo sa spirit. Oo. Iwanan naman yung ating katauhang napag-iwanan naman natin yung katauhan natin. Sinasabi ng Philippians 2:5, let this attitude be in you which are also in Christ Jesus. Jesus, yes. Be in you. Yung attitude, syempre, nag-a-upgrade na nag-a-upgrade. Oh, like for example ngayon, sige, attitude ha? Tingnan natin, pag-usapan natin ang attitude. Sige, meron kang pera, meron kang pera. Yung pagiging meron mo, kung kailang meron ka, naging maramot ka naman. Oo. Wala ka, pag wala ka, sabi mo lagi, pag meron na ako, magbibigay talaga ako. Pag meron na ako, gagawin ko to. Tingnan mo nga, tanungin kita, nung nagkaroon ka, yun di ba pinangako mo noon yan nung wala ka? Attitude yan eh. Oo, attitude. Ugali yan eh. Ang ugali ni Lord ay, sabi niyon ay, yung those who give generously. Nasa 2 Corinthians chapter 9 yan eh. 7. Will harvest generously. God will also give them generously. Yung nagbigay naman sparingly. Yung spare means tira-tira. Spare ng tira ng aking bill ng kuryente, spare ng tira ng aking, puro mga spare puro tira-tirahin binigay mo kay Lord eh. Di siyempre, tinira ka rin. Tira-tira ka rin. Di ba? Tinitira ka rin. Di ba? Ugali din yun, Pastor. Ugali din yun. Tingnan mo, ugali din yun. Niyakap mo yung bagay eh. Wala eh. Mas sigit yung bagay ka sa kwan eh. Sa Ugali magbigay din. eh. Ito yung generosity, attitude ho yan. Tama. Kasi hindi mo kailangan mag-isip kung mapagbigay ka. Naman. Hindi iniisip kung totoo ka mapagbigay. Hindi mo kailangan isipin yan. Tama. Di ba? Mo kailangan isipin yan. Ugali nga yan eh. Ugali nga yan. Sa mga hindi yan ganyan ang pamantayan nila sa kanilang pagiging generous. Magtanong ka doon sa mga talagang generous. Magtanong ka doon. Hindi nila iisip. Tatanong ka nilang isip. Di ma-reconcile yan ng mga generous. Kaya nga sabi niya, mag-reconcile eh. Magtagpo yung natural mong ginagawa o yung supernatural mong ginagawa. Kaya ako sinasabing supernatural kasi hindi mo yan gawain. Hindi mo yan kinasanayan. Ngayon mo lang yan natutunan. Sige. Okay, di ba? Ito yung hindi yung possession that makes man rich. Hindi yung possession mo. It's your attitude. Ugali. Limbawa, sige. Aanin mo naman yung, okay, meron ka. Di ka naman masaya. Samantalang itong iba, masasabi niyong wala, masasabi sapat lang, sakto lang, pero ang saya di ma-drawing. Sobrang saya. Di mo masukat yung kagalakan na meron sila.
Kasi yung attitude nga, yung kasayahan, 'di ba? Proverbs 17:22 yata 'yun, no? A joy Proverb. does a good medicine. Yo. O a joyful heart, yung kasiyahan na 'yan, yung kagalakan. Kagalakan ay gamot din pala 'yan. O gamot pala 'yan ng salita na sabi ng salita ng Diyos. Gamot pala 'yan. O isa pa doon sa Proverbs 15:17 naman tayo. Sabi sabi doon ay better a meal, ano? Better a meal of vegetables o better a meal. Mas mabuti pang kumain ng gulay. Where there is love, na mayroon namang pag-ibig, Pag-ibig. Yeah. than a fattened cup with hatred. Kaysa bongga naman, karne nga, o bongga, kasi gusto ko lang makita yung context dito kasi noon, ang mga mahihirap, ang context gulay ang laging kapagkain. Noon, ang mga mayayaman, ay ang pagkain talaga ay mga karne. Noon yan, mga mayayaman. Ngayon, kaya nga lang kumakain ng mga gulay na ang mga mayayaman kasi gusto nang mag-diet. Oo. Na-realize na lang nila na ngayon na lang yung gulay ay mahal kasi maging mayayaman, nag-diet na. Pero noon, ang context, ang pagkain gulay ay pagkain ng mahihirap noon. Yan ang context ng Bible. Kaya sabi dito, better a meal of vegetables. Where there is love. Than a fattened cup with hatred. Kaysa kumakain ka ng mga magagarang pagkain, mga sikat na pagkain, mamahaling pagkain, na mayroon namang galit at puot. Oh yeah, tinan mo. Kaya dito, may kita nyo po mga kaabangers, attitude din to eh. Hindi po na-define na ikaw ay mayaman dahil mayroon kang pera at mayroon kang panglabas na ari-arian. Ang definition ng totoong mayaman ay nakakabit sa ugali. Di ba? May ugali. Hallelujah. Mga kaabangers, ugali talaga. Maniwala ka, kahit naman siguro, tapalan ka ng napakaraming ari-arian. Tapalan ka lahat niyan. Hindi ko sinasabing di natin kailangan yan. Ang ibig ko sabihin, ano bang ugali natin nung tayo magkaroon yan? Yan. Yan ang ibig sabihin yan. Ano ba ugali natin nung tayo magkakaroon yan? Kaya nga, ang totoong ugali hindi nababase, yung value natin hindi nababase kung ano ang narating natin. Kung ano ang achievements natin. Ano ang possessions natin. Ano ang meron sa atin. O ano ang, hindi yan ang totoong kahulugan ng value mo. Ang totoong kahulugan ng value mo ay yung nakakabit o meron kang ugaling kaisa ni Kristo Jesus. Yeah. Yan ang expression, di ba? Of God's image. Yan. Doon yan eh. Kasi ang Diyos ang unang nagbigay eh. Binigyan niya tayo muna eh. Bago tayo Kaya kailangan mga kaabangers, maano natin to, ma-define natin sa ating sarili why God, what is the purpose why God created man. Ano ang purpose, di ba? So, pangalawa, makita natin, ang purpose is, yung meron tayong relationship. Yan. Pastor Peter. Yung relationship. Yan. Kasi, yung relationship, nakakonect yan doon sa ating intimacy or intimacy natin or intimate relationship sa ama, sa anak, intimate relationship sa asawa. Yan yung relationship. So why God created man? Para i-express yung image ni Lord. I-express ang spirit ni Lord which is nakakabit doon sa attitude.
Ngayon naman ay, bakit tayo nilalang ng Panginoon? Para i-display ang talagang relationship natin sa Diyos at relationship natin sa kapwa. O anong masasabi mo dyan, Pastor Peter? Siyempre, pag may relationship ka, may communication ka sa bawat isa. Kasi pag walang communication, hindi mo masasabi din na relationship yun. At saka sa akin, pag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, siyempre number one, mag-aral ka, manalangin ka sa Diyos, mag-aral ka ng kanyang salita. Yan yung relationship mo na hindi mawawala sa Panginoon. Katulad din sa mga relasyon mo sa iyong pamilya. Na siyempre pag may relasyon ka sa pamilya mo, pag malayo sila, may communication. Pag nandyan sila, kakausapin mo sila. Ganyan lang po yan, yung relasyon sa Panginoon. Pakita mo sa iyong sarili na talagang kasama mo sila sa iyong buhay. Yung relasyon mo sa kanila na hindi mawawala. Yung bibigay mo sa kanila yung pangangailangan nila, bigay mo sa kanila yung dapat ibigay sa kanila, pagmamahal, katulad ng Panginoon Hesus na yung pagmamahal niya sa atin, na katulad din ng gagawin natin sa ating pamilya. Yan po yung isa na nakita ko, yung relasyon ko sa aking pamilya na minsan nagkukulang tayo dahil abalang-abala tayo sa ating mga gawain, abala tayo, wala na tayong time para sa kanila. Kaya yung relasyon natin napipingas yung relasyon. Nakatulad din sa Panginoon, kapag wala kang time na tumawag sa Kanya, wala kang time na makipag-usap sa Kanya, magbasa ng Kanyang aral at tuntunin, yung salita ng Panginoon, ay mawawala yung relasyon din na dry din ang relasyon. So ang talagang relationship talaga na dapat gawin natin yung talagang aralin mong ang kanyang salita, tumawag ka sa kanya, manalangin ka sa Panginoon. Yan po yun, yung intimacy mo sa kanya na talagang close kayong dalawa ng ating Panginoon Jesus. Na, na kahit si Moises na sinabi niya na friend ang sabi niya, even Abraham, friend ang sabi niya, kasi lahat ng friend na sinasabi ng Panginoon ay close sa Panginoong Diyos. Yan po, dahil kahit si Peter, sinabi din ng Panginoon Diyos na kaibigan siya. Na katulad din natin ngayon, na kaibigan tayo ng Diyos, kaya tayo close sa Kanya dahil may relationship tayo sa ating Panginoon. Nakatulad din sa pamilya natin, close tayo. Kaibigan natin sila, kaya tayo may relasyon sa bawat isa. Amen. Talaga, grabe, di ba? Kaya ang expression dito, why God, what the purpose of God, why God created man. I-express ang image niya, which is yung ating attitude, na nakapaloob sa ating attitude na kaisa ni Kristo Jesus. Ngayon, yung relationship naman ngayon, kasi sabi ni Apostle Judas, hindi yung si Judas Iscariote, kundi yung pumalit, no? Si Jude, sabi doon sa Jude chapter 1 verse 20, keep yourself in the love of God. Oh, you see? Keep yourself in the love of God. Look for the mercy of the Lord Jesus. Yung the word keep means to guard from loss or thief. Okay? Or by keeping the eye upon. Yung keeping the eye, yun yung guard. I-guard natin ang ating relationship. Bantayan natin yan kasi ang relationship ay nakapaloob yan sa lalim ng kahulugan ng pag-ibig na isinalin sa iyo ng Panginoon. Kasi 'di ba, sabi niya sa Romans 5:5, and the love has been poured out. Ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig kaya hindi tayo mabibigo. Yeah. Ang pag-ibig niya binuhos niya sa atin kaya hindi tayo mabibigo. Ang pag-ibig ay hindi pag-ibig pag di mo pinadama. Oh, 'di ba? Ang pag-ibig ay di pag-ibig pag di mo pinadamayan. Kasi yun yung pag-ibig ng Diyos sa iyo eh. Kaya nga sabi ng 1 Peter, ang pag-ibig ay tumatakip ng napakaraming kasalanan. Oo, kasi di ba sa Jude 1:21 yan, di ba? Kaya nga keep yourself in the love of God. Kaya nga doon makikita mo ang pag-ibig ng Diyos ay tumatakip ng maraming kasalanan.
At ang pag-ibig na yan ay hindi nga siya pag-ibig pag hindi mo ipinadama. Kaya tinawag yan ng relationship. Kaya nga hindi po tayo mabibigo sa ating pag-asa kasi yung pag-ibig na yan na binuhos ng Diyos sa ating mga puso ay sapat-sapat para yung puso na yan, yung Holy Spirit na yan na nagpakilala sa atin, ang God, the Holy Spirit na nagpakilala sa atin tungkol kay Kristo Jesus at tungkol sa mga salita ng Diyos, ang relationship na yan doon sa mga taong hindi kaibig-ibig, hindi kayang mga nakakainis, nandoon na yung pag-ibig mo, talagang nananatili yun kasi love covers multitudes of sin. Di ba? Yan yung pag-ibig na nagtatakip ng maraming kasalanan. Kaya nga sa Mark chapter 13, di ba? Doon kasi sinabi doon, mag-ingat kayo, watch and pray, di ba? Sa Mark 13 verse 33 to 37, watch, be watchful. Kasi bakit? Lest coming suddenly, he find you sleeping. Bantayan mo, baka pagdating niya, abutan kang tulog. Ibig sabihin ng tulog, abutan ka na yung sinasabi mong pag-ibig, hindi mo naman pala ipinadama sa asawa mo. Hindi mo pala pinadama sa mga anak mo. Hindi mo naman pala pinadama sa, kaya pati ikaw na bulaga ka, hindi to yung sleeping na tulog kang naghihilik. Di ba? Physical na sleeping yun eh. Physical na tulog yun eh. Marami ngayong gising, tulog ang spirit eh. Marami ngayong tulog, ay gising na ang spirit manhid. Alam na nga niyang ang asawa niya, kailangan niya ng time niya, di naman nagbibigay. Kaya nga ang latest o modern God today o modern idolatry today. Ang modern idolatry today ay pera. Kaya wala kang time sa asawa mo kasi pera-pera lagi eh. Pera-pera lagi. Bagay, hindi binigay. Bagay ang basihan kasi eh. Ayan po yung relationship na tinutukoy ko. Hindi. Kaya nga, for the love of money is the root of all evil. Ang magmahal sa pera ay talagang yan ang ugat ng pagkakasala. Kaya nga yung modern na idolatry ngayon ay pera. Yan ang modern idolatry ngayon. Ang modern idolatry ngayon ay trabaho. Kaya nga ang pag-ibig, hindi pag-ibig pag di mo pinadama. Kaya ang tulog, hindi yung tulog na nakahilik ka at talaga, at ikaw ay nag-snore. Di ba? Naghihilik ka na halos hindi. Ay, nako. Hindi po yan ang tulog. Ang tulog is yung nandyan yung asawa mo, di mo maipadama kasi busy ka. Puro ka busy. Kaya ang modern God or modern idol today ng mga tao ay trabaho, pera, kalayawan, at katanyagan. Kalayawan at katanyagan. Ay talaga naman, gustong maging popular. At yung modern God today o modern idol today is me, mine, and myself. Wala kang ibang dinodiyos kundi sarili mo. Pwede rin maging Diyos ang sarili, no? Kaya sabi ni Ezekiel sa chapter 14 verse 3 to 7, yung they set up idols in his heart. May na-set up silang idol sa puso. Sabi ng Ezekiel 14 verse 3 to 7, who separate himself from me, ito matindi to, and sets up his idol in his heart. Nagtayo sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan sa puso. Anong Diyos-Diyosan to? Yan ang matindi. Kaya nga, the love of money is the root of all evil. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao wala sa laki ng kayamanan.
yung magmahal ka sa kayamanan kaysa mahalin mo ang tumulong. Kaya ka may kayamanan para yan ay magamit sa pagpropagate sa kaharian ng Diyos. Kaya ka pinagpapala para ikaw ay sumagana sa kawang gawa. Sumagana ka sa kawang gawa. Magkakawang gawa ka, sumagana ka talaga sa pagkakawang gawa, sabi ng Corinthians. Kawang gawa po, mga kaabangers, hindi po para tumigil yung kayamanan sa apat na corners ng iyong sarili. Sa apat na angle ng iyong sarili. Paano ka ba naging instrumento, tulay ng mga taong makatatawid mula sa kahirapan para naman kahit papaano ay sumagana naman sila? Hindi yung nagsasarili ka. Yan yung pag-ibig na tinatawag na relationship na hindi nakakiling sa bagay, kundi nakakiling sa mga taong nilalang ng Diyos na labis ano po bang pwede kong, paano ko ba ma-express ang pag-ibig ko sa Diyos ng husto talaga? Sabi ko sa kanya, ito na yung time. Ito na yung season. Na lupa. At talaga naman, ang sabi niya, yes po, Pastor. Ano pa? Itayo mo ang building ng kaharian ng Panginoon. Building na doon ang mga tao makakita ng bubong. O talaga naman, ipakita nyo nga yan, Gabi. Ito yung Yung bago ngayon, yung latest na ngayon, pakita mo. Ay, yung yun. Ito na naghahanap na sila maging bubong nila ay langit. Ang bubong ay kaharian ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Luke 17, di ba? The kingdom is within you. The kingdom is within you. Luke 17, di ba? Verse 12 yata yun. Oo, ang kaharian ng Diyos nasa atin. Di ba? Wag tayong mag-set up ng idol ng Diyos-Diyosan sa talaga naman. Sets up idols. Ano yung idol sa mga puso natin? Yung wala tayong panahon sa gawain ng Panginoon kasi ang iyong panahon na ubos doon sa sarili mong pleasure, kasiyahan sa buhay. Idolatry ho yan. Ano po ba ang altar? Ang altar po ay ito yung space sa puso mo na ang space na yan that exclusively owned by God. Exclusively owned by God. And nothing but God is the owner of that space. And anything you put in that space is your idol. Ano mang nilagay mo dyan sa space na yan na dapat sa Diyos yan, yan ay idolatry. So na ngayon, tanungin kita, ano yung idolatry mo ngayon dyan? Now, ipakita mo ngayon yan, yung relationship mo ngayon. Kaya ka, why God created man? The purpose why God created man. Because of what? Kasi para i-express ni Lord ang kanyang sarili through His kingdom. Ang kingdom is within you, sabi ng Luke 17:21. The kingdom of God is within you. Now listen, ito matindi to. Matthew 21:43. Diba? Sabi niya sa Luke chapter 12, gladly given. The kingdom was gladly given to you. Now, Matthew 21:43. And the kingdom of God will be taken away from you.
Aalisin ng Diyos ang kanyang kaharian sa iyo. Kahit nilagay na. Bakit? Kasi ibibigay niya ang kanyang kaharian sa mga sino? Sa mga nagbubunga. Ito po yung may taong may relationship sa Diyos na mataas na kanyang inexpress sa mga tao. Kasi ang tibok ng puso ng Diyos ay kaluluwa. Hallelujah. Grabe to. Ayan po, oh. Yan po yung mga picture na yan. Kaya nga makikita nyo po yung picture na yan. Marami ngayong taong nagbabalik loob sa Diyos na nagpaayos. Salamat sa taong sumunod. Salamat sa taong sumunod. Salamat sa buhay niyong mag-asawa, Pastor Peter. Okay. Asahan nyo sa Diyos. Asahan nyo sa Diyos. Magpakalago kayo sa gawain ng Lord. Magpakatatag kayo. Patuloy na ipadama ang puso ni Lord. Patuloy relationship. Patuloy na ipadama. Kasi ang problema dyan sa Titus 1:16, they profess to know God but in works they deny Him. Tayo nagpapatotoo tungkol sa Diyos pero sa kanilang mga gawa hindi naman nagpapatunay. Kaya atin kailangang nag-match yung sinasabi natin ay binabakapan ng ginagawa natin. Kasi imagine mo ha, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits. Saan ibibigay ang kaharian? Ibibigay sa nagbubunga. Hindi ito pinag-usapan, hindi ka ligtas. Ligtas ka pa rin. Pero ultimately, dito sa lupa, di mo mai-enjoy ang side benefits. Ito nakakalungkot. So, kailangan niyo ito makita ninyo, kaabangers. Kasi maraming tao, they profess to know God. Kilala nila si Lord daw. But their deeds, they deny Him. Kaya kailangan nating makita ito mga kaabangers. Huwag tayo pong magtaka. Bakit biglang lagi naman ako nagsisimba, pero bakit walang kabunga-bunga? Nagsisimba ka nga, pero alam niyo po ba, nasaan yung ating mga gawa? Nasaan yung ating pagsunod? Nasaan yung ating faithfulness? Nasaan yung ating, ay talaga naman, grabe to. Kaya nga sabi ng Jude chapter 1:21, keep yourself in the love of God. Keep yourself in the love of God. Look for the mercy of the Lord Jesus. Keep yourself, mean to guard from loss. Bantayan mo, wag kang malugi. Bantayan mo, wag mawala. Ito matindi to. Ang attitude ay pinipili yan. Gusto mo ng yung image, ma-express mo yan? Ang attitude ay pinipili ho yan. Piliin mo, sabi ng Philippians 4:8, piliin mo kung ano ang marangal, piliin mo anong mabuti, piliin mo anong kalugod-lugod. Gaya nito, daily life sharing, piliin mong i-share ito. Piliin mong itag sa iba. Piliin mo na i-subscribe. Piliin mo na ang maraming tao makakarinig nito. Piliin mo, piliin mo, piliin mo. Kaya nga itong buhay ng mag-asawang bawa, mula nung na-realize nila na kailangan namin sundin ang kalooban ng Diyos, talagang nagbigay sila ng kanilang, noon pa naman yung mag-asawang ito, generous na to eh. Di lang talaga nahihinog yung tamang panahon eh. At ito na yung time na nahinog sila. Hinog na hinog. Na mag-asawa. Hinog na hinog. At sa pagkahinog nila, kaya simbahan at building at lupa ng gawain ng Panginoon ang naporma. At dalangin ko, makita ito ng mga anak nyo, makita ito ng mga apo nyo,
makita ito ng ating mga nakapaligid. Ito po yung image of God. Ito po yung image of the Holy Spirit. Ito po yung purpose, yung image ng Holy Spirit na gustong i-display sa atin in the life of the Lord Jesus Christ. Through the life of the Lord Jesus Christ. Kitang-kita ang attitude na makalangit. O di ba sa Matthew 16? Your kingdom come, saan? Your will be done, saan? On earth. Sa heaven ba? No. On earth as it is in heaven. Sa taas ba? No. Saan ang heaven? Sa earth. Turo ng religion, pupunta ka ng langit. Turo ni Jesus, ang langit ang pupunta sa iyo. At paano yan ma-display yung langit na yan? By relationship. Kaya huwag kang mag-set up ng idol mo sa buhay. Yung space na yan, na exclusively owned by God and belongs to God, ay dapat mong ibigay. Kaya sabi ng Ezekiel 14, verse 3 to 7, huwag kang mag-set up ng idol mo sa iyong puso. Para mabunga ang buhay mo at managana ka sa lahat ng bagay. Managana ka sa pinagagawa ng Panginoon. Managana ka sa plano ng Panginoon. Managana ka sa gusto ng Panginoon. Managana ka sa biyaya ng Panginoon. Nang sa gayon, why God made man? Why God made man? For dominion. Yung rulership, kapahamalaan ay sumaiyo. Yan ang expression of the purpose of God sa buhay mo. Sa buhay ko at mga kaabangers, wala na tayong oras, pinakalas ay para magbunga ka. At ang bunga mo ay mananatili, fruit that would remain. Ang bunga mo ay bungang nananatili. At sa pagbunga mo na yan, pang-apat, pang-lima, kapatid, ay para mag-reproduce ka, para maging reproducer ka, para ikaw at si Lord ay talaga namang ma-display mo siya ultimately kasi ikaw ngayon, dati, ikaw ay consumer at ngayon ay nagbunga ka na at ngayon ay reproducer ka na. Wow! Hallelujah! Kaya bukas, mga kaabangers, the God who exceed, di ba? The God who exceeds, si Joanna Legaspe, wow, Melbourne, Australia. Wow, bukas bukas, abangan ninyo to, the God who exceeds. Hallelujah. Mula kay Joanna Legaspe, ay talaga naman, praise God. Salamat sa Diyos sa araw na ito. So, Pastor Peter, anong masasabi mo? Parting words sa mga kaabangers natin. Ayan, ang masasabi ko lang po pagka sabi ng kanyang salita sa John 15, verse 6, pagka ikaw ay hindi ka mabunga at ang bunga na yan ay hindi ka productive na tao, at sabi niya kanyang salita, at nanatili sa ating Panginoon Hesus, ito ay magbubunga ng sagana. Kaya po tayo, masasabi ko lang po na katulad ng ginagawa natin ngayon, maging productive po tayo. Ang ibig kong sabihin ay maging fruitful tayo sa gawain ng Panginoon. Magdala tayo ng kaluluwa ng mas marami pa upang sa ganon, lalo tayong pagpapalain ng ating Panginoon Hesus Kristo. Wow, grabe mga kaabangers. Kaya napakahalaga na manatili tayo na maging expression of God's image. Manatili tayo, makitaan tayo. At sabi kaya ito yung ito yung vision ng daily life sharing. 2 Corinthians 3:2 na ang mga salita niya ay hindi nakasulat sa tabletang bato,
kundi ito'y maisulat at maititik sa puso ng tao na nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. Yung mga taong wala pong alam at di alam at ayaw basahin ang Bible, sigurado po ikaw ang babasahin nila. So sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko, mababasa nila ang salita ng Diyos through us. At glory to God, isang malaki pong pagpapala. Pastor Peter, salamat po sa iyong buhay. Salamat sa iyong pagpapagamit ngayon. At dalangin kong lumaman ka pa Amen. sa maraming aspeto, sa lahat ng aspeto, upang magpayaman ka sa iba. O, di ba? Sabi niya, pinagpala ka sa Genesis 12 upang maging pagpapala ka sa iba. O, di ba? Pinagpala ka upang maging pagpapala sa bansa-bansa. O, iparaphrase natin, pinagyaman ka upang magpayaman ng iba. Wow! Galing, Lord, di ba? Kayo din mga kaabangers, pinagyaman ka upang magpayaman ng iba. At dalangin ko sa Diyos, mangyari nawa ang mga salita niya sa ating lahat. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa sandaling ito. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa biyaya mo. Salamat, salamat, Lord. Salamat, salamat, salamat. In the name of Jesus, we bless your name, Lord. At nanatili ka sa buhay namin upang kami ay magiging pagpapala sa mga bansa-bansa. Salamat, Lord, sa iyong pagpapahayag sa amin. Salamat sa iyong presensya na nananahan sa amin at nanatili sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Lord, pagpalain mong lahat ng mga kaabangers na nakaabang, Lord. Lahat, O Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you. Wow, mga kaabangers, salamat po. At salamat, Pastor Peter. Salamat sa inyong lahat, mga kaabangers. Salamat po. God bless po.